Para sa video lecture na ito, ating tatalakayin ang pansariling kaisipan, pananaw, opinyon at saloobin. Pansariling kaisipan. Ang pansariling kaisipan ay ang mga ideya, konsepto, o pag-unawa ng isang tao na nagmumula sa kanyang sariling pag-iisip at karanasan. Ito ay resulta ng malalim na pagninilay-nilay o pag-aanalisa sa isang sitwasyon o konsepto na walang impluwensya ng opinyon ng ibang tao. Halimbawa ng pansariling kaisipan. Iniisip ni Ana na ang kalikasan ay mas magiging maayos kung matututo ang bawat isa na maging responsable sa pagtapon ng basura. Ito ay isang pansariling kaisipan niya dahil ito ay bunga ng kanyang sariling pagninilay tungkol sa epekto ng mga basura sa kalinisan. Pananaw. Ang pananaw ay ang partikular na paraan ng pagtingin o pag-unawa ng isang tao sa isang bagay o sitwasyon. Binubuo ito ng mga prinsipyo, paniniwala, at karanasan ng isang tao na nagiging batayan niya sa pagtukoy kung paano tinitingnan o tatanggapin ang mga bagay sa paligid. Halimbawa ng pananaw. Para kay Juan, ang edukasyon ay ang pinakamahalagang puhunan sa buhay. Ang pananaw na ito ay maaaring bunga ng kanyang mga naging karanasan o ng mga natutuhan niya sa kanyang paglaki. Opinyon. Ang opinyon ay isang personal na pagpapahayag ng damdamin, kuro-kuro o paniniwalang ng isang tao ukol sa isang partikular na paksa. Hindi ito base sa tiyak na datos o ebidensya, kundi sa pansariling pananaw o paniniwala lamang. Halimbawa ng opinyon. Opinyon ni Carlo na ang online learning ay hindi kasing epektibo ng face-to-face learning dahil mas mahihirapan siyang matuto sa ganitong paraan. Ang kanyang opinyon ay batay sa kanyang karanasan at hindi sa pananaliksik o konkretong ebidensya. Saloobin. Ang saloobin ay ang emosyonal o damdaming tugon ng isang tao sa isang sitwasyon o ideya. Madalas na konektado ito sa personal na damdamin o reaksyon na maaaring positibo o negatibo at nakakaapekto sa kung paano kumilos o mag-isip ang isang tao. Halimbawa ng saloobin. Saloobin ni Binibining Maria na ang pagbabago sa kurikulum ay makabubuti para sa mga estudyante. Masaya siya at positibo ang kanyang pananaw sa pagbabagong ito dahil sa palagay niya ay makatutulong ito sa mas maayos sa pagkatuto ng mga kabataan. Ang mga konseptong ito ay may pagkakaiba ngunit magkakaugnay. Ang pansariling kaisipan ay mas nakatuon sa sariling ideya o konsepto. Ang pananaw ay kung paano tinitignan ang mundo. Ang opinyon ay personal na paniniwala na maaaring ibahagi sa iba. At ang saloobin ay ang damdamin o emosyonal na reaksyon sa mga bagay-bagay.